Ako ang kanlungan ng iyong pagmamahal sa init at lamig. Hindi talaga mawala sa isipan ko yung napanood natin sa TV kagabi, yung tungkol dun sa kambal. Kaya naisip ko, gusto ko sana siyang dalawin. Don't tell me gusto mo maging donor. Nako, Ma'am Geraldine, hulog ho kayo ng langit. Maraming salamat talaga. Kumusta nga pala yung naging result ng test mo, Iha? Ano ang test? Hindi pa ba nasasabi sa'yo ni Geraldine? Gusto niya maging bone marrow donor dun sa pasyente ko na may SCID. Mga anak, salamat talaga sa Diyos, ano? Dininig yung panalangin. Tuloy na operasyon mo. Akala ko ba patay na yung mga anak ni Geraldine noon? Yun lang yung pinalabas ko. Napatay na yung mga bata para magkahiwalay sila ni Alan. Tapos binigay ko kay Teresa. Bakit naman kasi dami-daming pantutulungan sila pa? Malay ko bang anak ni Geraldine tinutulungan ko? And don't you put the blame on me! You have to fix this. Masisira ako. Masisira ang pangalan ng ospital. Mahal? Oh, dinalahan ko muna kayo ng pagkain. Wow, Ito. sarap. Ayaw mo muna bang umuwi para makapagpahinga? Naku, mahal, hindi na muna siguro. Kasi baka mamaya hanapin ako ni Crisel eh. Alam mo naman, di ba? Kumain muna. Mamaya ikaw naman magkasakit niyan. Hindi. Gusto mo, pagsaluhan na lang natin. O, ati ka na. Kumain na tayo. Sige, sige. Ngayon. Dok! Kumusta na ho? May balita na ho tungkol dun sa operasyon. Kaya nga gusto kong sabihin sa inyo, si Geraldine nag-back out. Bakit ho, Dok? It's not uncommon for a donor to back out pag nalaman nila ang repercussions nito sa kanilang kalusugan. Dok, hindi ba kahapon lang desidido na siya na ituloy yung operasyon na ano nangyari? Malamang nag-usap silang mag-asawa at they decided not to go through with this. Anyway, hindi naman natin magagawa yung procedure without spousal consent. At meron pa akong gusto sabihin sa inyo. Nagkakaroon ng financial problems ang foundation namin at hindi na kayang suportahan ng foundation ang lahat ng pangangailangan ni Criselda. Dok, paano na ho kami niyan, Dok? Ayun talaga yung pag-asa namin eh. Wait, pwede kayo pumunta sa public hospital na may malaking ward. In the meantime, and try to raise money at tutulungan kita sa aspetong ito. Find a new donor, tapos ibalik niyo siya dito. Kaming gagawa ng procedure. Anyway, okay naman si Criselda. Yung infection niya is under control, so kailangan niyo na siya iuwi ngayon. Huwag naman kayong ganyan, no? Ano ba kailangan ko gawin? Okay, wait. Alam mo naman na kayo lang ang pag-asa namin. Sweet. So, kahit na magpaalila ako sa inyo buong buhay ko, buhay niyo ng anak ko. Ituloy niyo na ang operasyon, Dok. Parang awa niyo na. Dok, nagsusumamo ako, Dok. Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Dok! No, Liam. Dok, wala na akong pala na malalapitan pa. I'm sorry. Kayo na lang ang pag-asa ko. I'm sorry. Wala na akong magagawa.
mag-alala. Gagawin ko pa rin ang lahat. Papa, kailan kaya pwedeng i-schedule yung procedure ko? Kasi gusto ko na talaga magawa yun eh. Gusto ko na magsimula na yung operasyon ni Crisel. Kailan kaya pwede? Tungkol doon, wala na sila sa ospital. Ha? Saan na sila napunta? Hindi ko alam. Sabi daw, nilipat daw nila ang anak nila sa ibang ospital dahil may nagbigay ng bagong donor para sa operasyon. Well, I guess hindi lang ikaw yung candidate na pinatest nila. Hindi mo rin naman maintindihan ko ano iniisip itong mga taong to eh. Sometimes it's just all about money for them. Nag-aalala ako para kay Crisel. I'm sure she's going to be okay kung nakakuha na sila ng ibang donor. Tsaka Iha, hindi mo naman kailangan na maging donor para sa kanya. Kahit pa paano, it's also risky para sa health mo. And you need to be healthy for your family. I have to agree with them, Geraldine. Anyway, na-schedule ko na yung general check-up ni Tita Alicia. Kay Dr. Padua sa Manila. He wants to see you immediately, hopefully this afternoon, para makapag-check-in ka na at matuloy na yan general check-up mo tomorrow. Alright? Aba, that's good news. Alam mo ba na ilang linggo na akong nagpapaschedule dyan kay Dr. Padua, pero wala talaga siyang maibigay sa akin na schedule eh. Well, I have to pull some strings to get this done. Anyway, importante okay na lahat. And I think Geraldine should go with Lola. Samahan mo siya sa hospital. Of course. Cheska, mamimiss kita, but I'll see you in a few days, okay? Bye, Mommy. I'll miss you. I'll take good care of her. Bye, Lola. Kiss na kay Lola. Bye po. See you soon. Bye-bye. Behave ka, ha? Oh boy, mag-ingat kayo ha. Sige na. Bye-bye. Bye. Sige na, Yaya. Pasok na si Cheska sa loob ng bahay. Doc Raymond, may nag-aanap po kay Ma'am Geraldine. Magandang araw po, sir. Kung pwede ho sana, makikipag-usap lang ho sana ako kay Ma'am Geraldine. Importante lang ho. Tungkol ho dun sa... Ano pang ginagawa mo rito? Di ba sinabi kong hindi pumayag yung asawa ko maging donor? Sir, parang awa niyo na naman ho. Ilang taon na ho kami naghahanap ng donor para sa anak ko. Si Ma'am Geraldine na lang ang pag-asa namin. Parang awa niyo na ho. Kakausapin ko lang ho siya. And you think I care? Umalis ka na dito. Pag sinabi kong ayaw ng asawa ko, ayaw ng asawa ko. Pag sinabi namin... Pawala ko kayo! Sir! Para ko sa anak ko to! Hindi naman para sa akin! Ano, hindi ka alis? Para awa nyo na! Ma'am Geraldine! Ma'am Geraldine! Ma'am Geraldine! Para awa nyo na! Pilit! Sir, guys, sandali lang! Makausap ko lang! Ilabas nyo na! Para sa anak ko!
Bakit bigla kayong pinauwi? Buong akala ko, okay na yung operasyon at naghihintay na lang kayo ng schedule. Ay, naku, Nay. Masama talaga ang ugali ng Geraldine na yan. Malamang, pakitang tao lang yung bait-baitan niya. Wala naman talaga siyang planong tumulong. Eh, di ba nga, Nay? Naalala mo? Ganyan-ganyan ang ginawa niya sa akin, di ba? Nung inagaw at sinunod niya yung scholarship ko noon. Ay, nako. O, di ba? Tay, matutuloy pa po ba yung operasyon ni Crisel? Ako, sinabi na nga niya matutuloy. Kulit, ah. Oo, matutuloy yun, anak. Halika. Alam mo, marami pa naman ibang ospital eh. Marami pang ibang taong pwedeng maging donor. Mas pagbutihin pa natin, mga anak, yung pagdadasal natin, ha? Naniniwala ako, marami pang pwedeng tumulong sa atin. At matutuloy din ang operasyon ng kapatid mo. Pangako yan! Crisel, narinig mo yung sinabi ni tatay? Matutuloy na yung operasyon mo. Huwag ka nang malulungkot. Maglaro na lang tayo. Boss, baka pwede sana ako makabalik. Boss, baka pwede akong makapag-advance. Kailangan lang ho kasi ng anak ko. May emergency ho. Sige pare, pasensya mo na to. Kulang pera ko eh. Salamat ho. Salamat ho, boss. Loli! Loli! Hoy, Loli, pre! ano yan? Napanood ni Miss sa TV na na-hospital ang anak mo. Oo nga eh. Kaya nagpatak-patak na lang kami rito mga kasamaan mo. Eto, maliit na halaga lang yan, pero sana makatulong sa'yo. Tanggapin mo. Pare, nakakahiya naman sa inyo. Pero malaking bagay talaga to para sa akin. Salamat ha. Sige, pare. Pare! Salamat! Salamat dito ha. Crisel, palagay mo ba makakalabas ako sa kwartong to? O dito lang ako palagi? Eh, di ba sabi ni tatay, matutuloy daw ang operasyon mo? Di naman sa atin nagsisinungaling si tatay eh. Pag sinabi niyang gagawa siya ng paraan, gagawa yun ng paraan. Hindi na kasi ako makapaghintay makalabas sa kwartong to. Gusto ko nang pumasok sa eskwelahan. Gusto ko nang maglaro sa ulan. Gusto ko na kayong makasama ni tatay sa pagkain. At gusto ko na kayong makayakap sa pagtulog. Ng iyong pagmamahal sa init at lamig. Malapit na mangyari yun, Crisel. Malapit na. Mga bituin, gagawin kong ilaw ng lalong magningning.
Sige, akin na pera. Please! Wala akong pera. Bigyan mo na! Wala akong pera. Bira ka naman Basta mo! Bigyan mo na kung ayaw mo masaktan. Ay naman, balato mo na lang sa akin to. Kailangan to na anak ko eh. Sige na, kung ayaw mo masaktan. Pare, wala nga. Sa akin na lang to. Ano ka? Pala. Ay! Pare, ano ka ba naman? Wala ka ba anak? Papal. Pare naman, kailangan na anak ko yan eh! Ang ganda naman po niyan, Nay. Oo. Bago po yan? Oo, bago. Naku, regalo ko yan sa tatay mo kasi malapit na anniversary namin. Sigado pong magugustuhan po yan ni Tatay. Naku, sana nga, Krisan. Naku talaga. Ay, pero teka ha, ikaw. Kamaingay ha, baka naman hindi naman sorpresa yung tatay mo. Yung bibig mo, daldal ka pa naman, ha? Opo. Ay, naku, anong oras na ba? Ba't wala pa ang tatay mo, oh? Opo. Ay, Tao po. tago muna natin. Baka makita ang tatay mo. Sige, kami. Ay, Krisan, dali, buksan mo yung gate. Dali, papasukin mo. Ay, sandali lang ho! Ay, pasok ko kayo, pasok! Dali ho kayo. Magandang gabi po. Ay, magandang gabi din ho sa inyo. Ano po ba ang atin? Dito po ba nakatira si Mr. Noli Bautista? Dito nga ho. Eh, wala pa nga ho siya eh. Hindi pa umuwi. Kayo po bang asawa niya? Ako ho. Mama, po kayo mabibigla. Pero patay na po ang mister niyo. Nasaksak po siya ng holdapper kanina. Nasa morgue na po ang katawan niya kung gusto niyo pa siya makita. Nakikiramay po kami, ma'am. Sige po. Nay, totoo po bang wala na po si Tatay? Patay na si Tatay? Noli, mahal. Noli! Noli, Diyos ko, totoo ba ito? Asawa ko. Layo mo ako! Layo mo ako! Lumayo ka! Chris, kumusta mo lang natin?
school, okay? Be good. Bye-bye. Love you. Bye, Mami. Yun pala yung mami ni Cheska. Hindi talaga kamukha yung bata, no? Ma. Kasi nga, ang lang niya si Cheska. Adopted ba? Kaya pa nalayo ni Cheska. Oo nga eh. Naku, paparating na yun yan. Sigurado. Pasok na kayo, ha? Your ticket is waiting for you. Sige na, sige na. Yaya, halika na. Sige po, ma'am. Batiin ko lang po yung mga kaibigan ko. Hoy, kayong dalawa, pinagchichismisin niyo na naman alaga ko, ah. Mamaya marinig kayo nun, eh. Bakit? Kayo ba yung pinag-uusapan namin? Oo, bakit narinig ko kayo? Grabe kayo, ah. Usap siya ito, guys. Tigilan niyo yan. Ewan ko sa'yo. Grabe kayo. Naku, halika na nga. Pumunta na nga tayo. Noli, bakit mo naman kami iniwan? Paano na kami ngayon? Hindi ko kaya, mahal, kung wala ka. Kailangan mo kayanin, Tres. Kailangan mo magpakatatag para sa mga anak natin. Bahala sa sarili mo. At sa kapatid mo. Kailangan mo maging total para sa kanya. Mahal ka. Sorry na. Hindi ko natupad yung mga pangako ko sa'yo. Mahal na mahal kita. Mommy! Hi, anak! Hello! How are you? How was school? Look, Mommy, I have a star! Wow naman! Very good! Oh, very good. Good job ka dyan, anak, ha? Oh, why? What's wrong? Mommy, what's adopted? Sa susunod, ayoko pinagchichismisan yung anak ko. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Pasensya na po. What's going on? Si Cheska kasi eh.
nagtanong sa akin kanina kung adopted ba siya. Dahil yun daw ang sinabi sa kanya nung kaklase niya. Dahil narinig yata na pinagchichismisan ng mga yaya. Di ba pinag-usapan naman natin, just in case mangyari to, sabihin natin sa kanya yung totoo. Alam ko, pero napakabata pa niya para maintindihan yung mga bagay-bagay na ganyan. Well, you know what? I've been thinking about this. Bakit hindi na tayo pumunta sa Manila? Well, may offer din sa akin kasi na isang ospital doon. At the same time na hindi pag-uusapan si Cheska. Eh, paano yung farm? Paano yung ospital? Well, dito naman sina Papa at Lola Anisha. At saka, di ba, matagal mo nang gusto expand yung business mo sa Manila. This could be your chance. Hindi mo naman kailangan pag-isipan yan ngayon eh. Okay? Nay, pagod na po ba kayo? Gusto niyo pong magpahinga? Pwede ba iwang muna? Nay, Sinabi ko sa'yo, iwanin mo. Bakit ba ako kulit mo, ha? Ano naman pagalitan yung bata? Alam mo, ha? Ikaw at ang kapatid mo. Kayo ang dahilan kung bakit napatay ang kasama ko. Kung bakit nagkamalas-malas ang buhay ko, ang pamilya ko. Dahil sa inyong dalawa, umalis ka sa harapan ko. Umalis ka! so Mommy, am I adopted? What's adopted ba? Ang ibig sabihin ng adopted, hindi ako ang nagpanganak sa'yo. You're not my real mommy? No, of course, I'm your real mommy. And your daddy is your real daddy. Pero, yun nga lang, hindi ka nanggaling sa tummy ni Mommy. I was given to you by God? Parang ganun. Okay, I love you, Mommy. I love you too, anak. Love na love ka namin ng daddy mo. Krisan, huwag mo masyadong dibdibin ang sinabi ng nanay mo. Masama lang ang loob nun. Krisan, makinig ka sa akin. Krisan! Krisan, may butas! Bata! Hoy, bata! I guess it's settled. We're moving to Manila. Pumayag na si Geraldine. Ikaw lang, Ihang, makapagdidesisyon kung ano ang makakabuti para sa pamilya mo. Paano po nakakataas ang mga tao sa langit? May puting liwanag na susundo sa'yo. At doon sa liwanag na yon, kasama ang mga mahal sa buhay na siyang susundo naman sa inyo. Si Lilian nga pala kaibigan ko, tsaka anak niya. Pwede ba silang makituloy dito? Wala kasi silang matitirhan. Ako nga pala si Diego. Ano pangalan mo? Ako si Crisel. Ikaw? Ikaw! Magkakilala kayo? Nang dahil sa sakit mo, namatay ang tatay mo! Anong klase kang